doon sa loob, okay, sa Congress, na kung saan inutos, actually ang term niya, inutos ng mataas ang seating arrangement kay Pangulong Duterte. Okay? Yan. Okay. Ngayon, mga kababayan, ang sabi dito, okay, Miss Maharlika, ito, Miss Maharlika, talaga pong pinlano nila yung seating arrangement. Dahil yun po ang utos ng nasa itaas. Alam nyo na kung sino yun. Yun ang sabi sa akin. Wala nang iba kundi ang mga bangag. Kaya po sila sinadya yun para i-trigger talaga ni Trillanes ang Pangulong Duterte at para magmukhang bayolente ang Pangulo. Nagplanuhan po ng mga Quadcom. Grabe na po ang pagkawalang hiya dito ng mga kongresista. Wala po kaming magawa dahil pag nalaman nila, okay, na kami mismo ay nag-o-oppose o ano sabi niya, o nag-o-oppose sa mga gustuhan nila, pag-iinitan po kami, baka tanggalin o gurgurin po kami. Grabe, dapat po talaga si PRRD ay nasa dulo ng row. Yun po dapat talaga yung usapan ng mga matitino doon. Okay, doon, sabi niya. Kaso lang, ito sabi niya, kaso lang yun po talaga ang utos. Okay, ito, sabi niya, sa taas utos ni Tambaluslos. Okay? Hat ng mga bangag, sabi mo nga, Miss Maharlika. Grabe po, pero ganun pa man, sabi niya, talagang pinakita ni PRRD kung gaano siya gaano siya katapang, gaano siya ka rockstar. Okay? Grabe po, talagang pinagkaisahan nila, nagsama-sama na ang mga kakamping. Yan, planado po yun. Sabi niya, planado po talaga yun. Teka, ito pa, may message pa. Okay? Okay, sabi pa nga niya, buti na nga lang po yung abogado ni Pangulong Duterte ay nandoon medyo nakatabi sa gilid niya, sa gitna nila ni Jokno. Kaya medyo ano sabi niya, kaya medyo nakakaprotekta din si Attorney Delgra. Pero yun po talaga, sabihin nyo sa inyo mga tagapanood na intention po nila para i-trigger, galitin ng Pangulong Duterte o baka nga, buti nga hindi nasaktan ng Pangulo. So yun, mga palangga, so intention nila, well, you know that already. Okay? Intention nilang tarantaduhin ang Pangulo, wala silang respeto, mga kababayan, sa ating Pangulong Duterte dahil yung hearing na yon maituturing muna high-profile hearing. Dahil hindi high-profile yung mga gago, mga bugo. High-profile kasi dating presidente ang nandoon. So, ganun na lamang nilang bastusin, gaguhin, tarantaduhin ang Pangulo at galitin. Pero hindi sila nagwagi. Okay? Sabi ni Maribig Tadjana, talaga kitang-kita naman po na talagang wala silang respeto. Okay? Sabi ni Belle, Miss Marlica, napanood ko sa isang vlog, bumaliktad ka na daw kay BBM. Putang ina, hindi mangyayari yan. Mga fake news yan, huwag ka nung manood ng mga fake news. Hindi babaliktad ang isang Maharlika sa mga pabalik dito sa mga demonyong mambubudol. That's not gonna happen over my gorgeous body. Palangga. So ngayon, mga kababayan, okay, tingnan natin ang ating mga dito. Okay, mga mensahe ng ating mga puting as. Okay. Actually, nakakagalit talaga kasi I think I forget kung sino nagpaliwanag na parang may nakita ko abogado na nagsabi. Pero ganito 'yan. Sa korte, 'di ba, pinaghihiwalay ang yung plaintiff at saka defendants o yung mga nagrereklamo at ang mga dumidepensa, 'di ba?
pinaghihiwalayan. Sa harap ng judge, di ba, ang judge sa gitna, kanan, hindi ko lang alam kung kaliwa ba yung plaintiff o kanan ba yung nagdi-defense o defendant o whatever. Pero may seating arrangement. Diyan sa hearing, meron din yan seating arrangement. Depende sa klase ng resource person, kung sinong unang magsasalita, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Depende kung ano yung kanilang yun na pagsasalatsan, kung honest to goodness hearing. Pero we all know that the hearing ay what? Talagang to destroy the president. Right? So yun ang inyong pakatandaan. So you all know na talagang sabi ni Fidel Castro na explain na ni Kong Marcoleta dapat nakahiwalay. Oh, pero kasi pwede naman silang magkadikit. Actually, pwede naman silang magkadikit. Depende nga kung ano yung priority ng committee na yon. Kung walang ganitong klasing pagbibintang kay Pangulong Duterte, at yun nga, talagang depende kung may mga whistleblower talaga na delikado ang kanyang buhay, 'di ba? Wala namang whistleblower doon na delikado ang kanilang buhay dahil buhay pa nga sila, sabi ni Pangulong Duterte, 'di ba? Doon kay Asierto, kung pinapatay kita, buhay ka pa. But anyway, wala namang delikado doon na talagang sa hearing na may record ng panggugurgur o talagang hindi natin alam si De Lima at saka si Trillanes dahil behind the scene, akala mo nagbait-baitan sila doon. Hindi natin alam kung ilan ang pinagurgor nila behind the scene. 'Di ba? O baka sila ang gumurgor. We don't know. Ngayon, depende nga yun sa bigat ng pinag-uusapan. Okay? So pag-usapan natin itong mainit na issue. Actually, it's not really mainit dahil pang-apat na yata ito na ginawa nila kay Attorney Glenn Chong, wala. Okay. Okay, andyan kayo? Akala ko nawala. Okay. So, 2 days ago, ayan, ini-headline na naman ng ABS-CBN at ng mga mainstream media dahil ito'y utos ni Lisa Canas. Title is Glenn Chong faces disbarment case for physical threats versus First Lady Ahas. Sabi dito ng balita, former Biliran Representative Glenn Chong is facing a disbarment case from case before the Supreme Court for his alleged physically threatening statement against Liza Araneta Kawatan kidnapper Marcos. Stika muna, hindi natin babasahin balita kasi sasagutin na natin to. Ang sabi dito, in this disbarment case filed by Attorney Andre De Jesus before the Office of Bar Confidant of the Supreme Court, Chong allegedly threatened to slap the First Lady twice. Okay, ganyan-ganyan, chika. Naipaliwanag na yan ni Attorney Glenn Chong. By the way, meron palang post si Attorney Glenn Chong. Ito ang post ni Attorney Glenn Chong, mga kababayan. Okay? Basahin natin bago natin boljakin itong si Lisa Canas na ito. Sabi ni Attorney Glenn Chong, okay, pinaliwanag niya yan sa kanyang post. Bukas, I hope ma-interview natin siya. Ito yung comment niya. Okay? Ang komento ko sa disbarment case dahil binalak kong jampalin ang first drug pusher, Lady of the Philippines, per the revelation of Miss Cathy Binag. Okay? Diba? Kung meron nga madisbar dito, yung hinayupak na Lisa, doon pa lang sa aalok niya ng pinagbabawal na pulburon o white powdery substance kay Cathy Binag. Pero mamaya dadako tayo dyan. Sabi ni Attorney Glenn Chong, actually kinuwento niya to sa akin. Itong pinsinulat niya to. Alam mo naman kaming ni Pangulo, ni Attorney Glenn Chong, di ba? Magkapatid, sanggang dikit, magkaroon tong aming mga bituka. Okay. Sometimes in early August 2024, a few days after I arrived from the US, may dumalaw sa akin. Isa siya sa 3 tao lamang na pwedeng dumalaw sa akin sa bahay anytime. So alam ko tong kwentong ito. I know that the person's heart is for the Marcoses. Although magkaaway na kami nila Marcos couple dahil mga traidor ang mga bangag na ito, we understood each other's position and I remained a friend to this person. Tawagin na lang natin siyang mediator. Alam ko to dahil sinabi ni Attorney Glenn Chong sa akin to.
bago siya magdesisyon, kasi dapat makikipagkita siya dito. Kumbaga nag-ano siya sa akin, humingi siya ng, kinuwento lang niya. Sabi gano'n sa akin, Ate Claire, ano ba ang gagawin natin dito? Ang sabi ko agad sa kanya, sige, kitain mo para malaman natin kung ano yung anong kaletsya ni Lisa Tanas. Tapos syempre, ang sabi ko nga, laruin mo lang at sasabihin natin kay PRRD o sa grupo ng yung Maisog during the time, 'di ba? So ganun talaga ang usapan namin. Dahil sabi ko, wag ka magtitiwala sa mga demonyo. 'Di ba? Minsan na tayong ginago ang taong bayan, never ever ka magtiwala diyan. O, sabi ni Atty. Glenchong, sabi ng mediator sa akin, they're referring to the Marcos couple, sabi niya, they are going to crush the Dutertes. Di ba? Nabanggit ko yan sa mga vlog ko. I think nabanggit na rin ni Atty. Glenn yan. You better get out of the pack. Okay? Naintindihan nila kung bakit ganyan, okay, towards them, ito yung words na binigkas niya. Okay. Initially, pumayag ako makipagkita sa emisary nila, pinsan ni Lisa. So, alam ko yan, pinsan yan. Ayoko na lang pangalanan, hindi naman pinangalan ni Atty. Glenn, pero kilala ko dahil sinabi sa akin. Isang room sa Westin Manila, Ortigas, gusto kong malaman sabi ni Atty. Glenn, kaya gusto niya makipagkita, gusto niyang malaman, di ba? How they will crush the Duterte so I can report it to the former president. Kaya nga sabi ko, sige, go nang malaman natin kung anong plano ng mga hinayupak na yan. O, sabi ni Atty. Glenn, why should I remain loyal to a couple of drag-crazed traitors? Sila ang unang nagtraidor sa akin by selling me to Smartmatic kapalit ng pagmamanipula ng eleksyon, pabor kay Marcos Jr. at anak niya. Kung matatandaan ninyo, 2023 pa lang, meron ng sulat si Atty. Glenn Chong, I think sa Congress, at mayroon siyang affidavit, di ba? Sworn statement na patungkol dito sa pagdadaraya sa Smartmatic. Kung matino itong mga buwaka ng inang nasa Congress, mga tuwad-tuwad, huwad committee na yan, dapat nagkaroon ng inquiry patungkol dito sa revelasyon ni Glenn Chong. Sana si Amy Matos ay nagkaroon din ng inquiry dyan sa Senate dahil siya ang chairman ng Committee on Electoral Reforms. So wala, okay. Alam nyo na yan, teka muna. Ito, sabi ng Atty. Glenn, however, something happened before the meeting took place. I was fuming mad when I called the mediator and flatly told him, let them crush me with the Dutertes. I will stay with the pack. We have nothing more to talk about. Actually, alam ko din yung sinabi ni Atty. Glenn na something happened before, pero I will let him, talk about that kapag na-interview na natin siya. Sabi ni Atty. Glenn, after this event, I relayed the matter to the former president through a friend to put him on firm notice. Fast forward to these days, about 4 months later, we have seen naked attempts to crush VP Sara Duterte and former President Duterte by the minions of the Marcos couple in their bid to eliminate all opposition to their malevolent designs to cling to power beyond 2028. Diba? November pa lang, 2023, nagsasalta na ating puting as, nagdadadakdak na ako tungkol sa pag-crush nila sa Duterte at lahat ng mga allies, right? Sabi ni Atty. Glenn, I am not surprised at this design to cling to power at any and all cost dahil noong nagprotesta pa lang si Marcos Jr. laban kay Leni Robredo, nagtangka si Lisa Marcos na manipulahin ang desisyon ng Korte Suprema sitting as Presidential Electoral Tribunal upang ipanalo si Marcos Jr. sa protesta. Hindi tumates. This is my own personal knowledge. Alam ko rin yan. Dahil may ginawa si Lisa yan, I think mayroon pang hinuhold na bala si Atty. Glenn Chong para i-counter yan sa hayop na Lisa na yan sa disbarment at kung ano pang mga case. Mamaya, pag-uusapan natin kung ano ang mga kaso na pwedeng ibato sa kay Lisa Tanas na siya dapat ang ma-disbar. At hindi na siya dapat na-disbar, kundi kung meron pang mapatunayan lahat, malitis siya, dapat magurgur siya at gawin siyang bopis ng korte. Yan ang dapat kay Lisa Tanas. Sabi ni Atty. Glenn Chong, ganyan si Lisa Marcos, manipulative and desperate for power. She was then so close to snatching power by her act of sheer manipulation. However,
Heaven did not side with her, and she ultimately failed. She succeeded through in her next attempt, this time with Smartmatic, by offering my head in a silver platter a la John the Baptist. Now, this disbarment case actually the fourth. Alam niyo na yan, pang-apat na ito. Hindi ito bago. Pero ngayon, hina-highlight na naman nila dahil utos nga ni Satanas. Inuutos nila ito para ma-cover up lahat ng kahayupan nila. Pero ngayong moment na to, bubuhayin uli natin yung lahat ng kasamaan ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa. Okay, pang-fourth na ito. Sabi ni Pangulong Duterte, since I had wished to be crushed along with them, this is it. At any rate, I am ready to articulate my position and defense in the proper forum. Righteous indignation does not prevent me from exposing in full what the Marcos couple did with their cohorts in their bid to capture and retain power. Sabi ni Atty. Glenn, I will drag them to Tartarus, not just hell, but the deepest and darkest part of the hell. Meron palang deepest and darkest part of the hell. Doon talaga nababagay itong mga hinayupak na to. Sabi ni Atty. Glenn Chong, kilala nila ako, I don't make threats or bluffs. I do it. So bring it on. Okay, now Lisa Tanas. Okay, mga kababayan, dito na tayo ngayon. Pag-uusapan natin itong mga nagrereklamo na para i-disbar si Atty. Glenn Chong at ang mga walang hiya dito sa Congress. Remember, andyan si Garin, sila Suarez, yung mga hinayupak na yan, na nagbida-bidahan dyan dati dapat yun nga hindi dapat sinasabi ni Glenn Chong yung na kung nagkaharap na lang si Lisa Tanas ay jajampalin niya kasi dapat babae daw yan nirerespeto. Hoy, mga buwaka ng gininan nyo. Hindi ka respeto ang isang kidnapper na katulad ni Lisa Tanas na nag-kidnap ng 2 bata at naging successful siya. Extraction ang term niyang ginamit dahil in-extract niya, dinukot niya ang 2 bata mula sa Turkey sa pakikipagsabuatan niya sa DOJ. Now, balik muna tayo dito sa buwaka ng inang kongresista. Kung matino kayong mga hayop kayo, dahil di ba 15 days supposedly ay sinasagot ninyo ang mga sulat ng taong bayan. Mga kababayan, i-refresh natin ang mga utak ninyo. March 19, 2024, ayan po, okay, yan. Nakita nyo yan? The Honorable Janet Garin, dishonorable, ayan, sinulat ni Atty. Glenn Chong yan, babasahin yan, no? Na-receive niya yan. Babasahin ko. Dahil nagdadadakdak itong mga walang hiyang ito na ang babae na katulad, hindi babae si Lisa, babae pala siya, babaeng sawa. Okay? Sabi ni Atty. Glenn Chong, greetings. Please find the attached sworn statement which I executed, ayan, ito na nga, on September 11, 2023 to partly explain the alleged reprehensible remarks I made at Liwasang Bonifacio against Attorney Liza Bangag o Pusher Marcos, the wife of the proclaimed winner in the presidential elections held on May 9, 2022. The moral and legal issue underlying my righteous indignation is a clear public issue, yes, which the House of Representatives is duty bound to act upon. Hence, I am requesting your office to initiate a public congressional inquiry in aid of legislation and or for the purpose of filing an impeachment complaint against the husband of Attorney Lisa Tanas Marcos if so warranted. You may send your communications relative to this matter by electronic mail and Ayan, naka-attach pa nga si Johnny Pimentel, ay nakasisi pa si Johnny Pimentel, si Barbers, si Goles. Bakit nagsulat si Atty. Glenn Chong? Para magkaroon ng in aid of free buwaka ng ginang legislation. Pero sumagot ba ang Congress dito sa email ni Atty. Glenn Chong? At personal pa yan. Dineliver yan sa Congress personal. Diba? Merong batas na within 15 days sasagutin ng mga buwaka ng inang hayop ng mga kongresista na yan ang sulat ng mamamayang Pilipino kung whether nonsense, walang may substance o wala, sasagutin nila.
never ever nilang sinagot kasi hawak sila lahat sa liig ni Lisa Tanas. Then now, may bagong disbarment at nakipagsabuatan ang mainstream media. Kung meron man madisbar dito, walang iba mga kababayan, kundi ang First Lady ninyong sangkot sa lahat ng mga illegal, sangkot ng lahat na pagnanakaw dito sa ating bayan. Ano ang mga pwedeng criminal at civil cases na haharapin ni Lisa Tanas? Ayan, inisa-isa natin. Sa doon sa pag-conspire sa ISAP, sa DOJ, sa DFA, kay Teddy Boy Locsin Jr. at saka sa kanyang asawa at sa iba pang mga ahensya, sa mga kapulisan, sa mga korte, para mag-fabricate ng crime laban kay distressed mother dahil kasabwat o kakampi ni Lisa Tanas sa kanyang mga aktibidades itong si Francis Lloyd Chua. Okay? Kaya nga, itong ex-partner ni Lloyd Chua, distressed mother at ang mga anak, hindi makauwi-uwi sa Pilipinas dahil tinamnan ng mga fabricated crime o cases dahil ito ay sa pakikipagsabuatan din ni Lisa Tanas ginamit ang kanyang o kapangyarihan ng presidenteng bangag. So, number 1, conspiracy to commit a crime. Diba? Kung ang inyong First Lady bangag, hindi kung, actually nag-commit na siya ng crime, minanupula ang mga dokumento. Narinig nyo yan nung tinawagan niya, nung sa video na pinakita natin, nung tinawagan ni Lisa Tanas, ang asawa ni Teddy Boy Locsin, di ba? Yung Hi Louie video natin. Andyan sa TikTok, million ang viewers na. Andyan sa Facebook. Nandyan lahat. Na minanipula niya yung dokumento. Doon pa lang nag-commit na siya ng illegal. Okay? Nag-commit na siya ng illegal na gawain nung kanyang Nung kanyang minanipula ang mga dokumento. Kung sino ang pwedeng madisbar dito, yung buwaka ng inang First Lady Lisa Pusher Bangag, lahat na lang, yung hinayupak na yan. Kasi nag-conspire siya, nakipagsabuatan siya. At yan ay may parusa kapag ikaw nakipagsabuatan sa gawaing kriminal, mga palangga. Based on our research, under Article 8 of the Revised Penal Code, yan ang pwedeng ikaso kay Lisa Tanas. Ano pa ang ikakaso? Hindi lang to disbarment, Lisa. Tapos ngayon, ganun si Attorney Glenn Chong, kayong mga Huwad Committee, kung gusto nyong imbestigahan ito dapat ang imbestigahan nyo dyan in aid of legislation at dapat nakasuhan na yung buwaka ng inang ito. Number 2, okay? Falsification of public documents. Dahil pinalsificate ni Lisa Tanas ang mga dokumento para maisakatuparan ng kanyang kaibigan na mga kasabwat na ma-extract ang 2 minor de edad from Turkey at maibalik ngayon sa Pilipinas kasama ang kanilang ama, pero ang ama ay hindi naman, ayon sa ating source, hindi naman inaalaga ng anak, kundi inaasa sa mga yaya, kaya ang mga bata ay under therapy. You know, merong psychological therapy yung mga bata kasi may impact sa kanila ang ginawa ni Lisang pakikipagsabuatan, pagpafabricate ng mga dokumento para maging successfully makidnap ang mga bata pabalik ng Pilipinas. Kaya kung iimbestigahan lang lahat yan, dahil walang magawa si distressed mother, hindi makauwi sa Pilipinas, even ang mga property ni distressed mother ay ginigipit ng grupo ni Lisa Tanas. Kapag ito ay binuksan at pinag-usapan ng bayan, mga palangga, makukulong, magugurgur pa kung maibalik ni Atty. Vic Rodriguez ang hatol na bitay, mga palangga. Later on, at talagang magkaroon tayo, bitay ang kaparusahan ng ginawa ni Lisa Tanas. Number 3 na pwedeng ikaso kay Lisa, human trafficking or illegal detention. Bakit kamo? Dahil my God, pinilit yun eh. Narinig nyo yung video? Pinilay ko na yan dito na nag-iiyakan ang mga bata doon sa presinto, sa Turkey, kung saan puwersaan silang dinukot, pinaghiwalay sa kanilang mga magulang. Doon pa lang sa Turkey. Bakit nangyari yung mga ganong coercion? Dahil sa mga fabricated documents na ginawa ni Lisa Tanas,
kasabot ang DOJ, ISAF, DFA, what do you call it? Embassy sa Turkey. So ito ay illegal. Illegal sa salita natin, sa maiksing pagsasalita na maintindihan natin, pangingidnap. Okay. At ayon sa ating pagsaliksik, ano ang kasong kaharapin ni Lisa? Republic Act number 9208, Anti-Trafficking in Persons Act. Kaya hindi lang disbarment itong hinayupak na ito. Kasi illegal niyang pinadukot eh. 'Di ba? Kinidnap eh. Na-detain. Okay, na-detain ang mga bata doon sa Turkey. Illegal detention yun dahil sa kapangyarihan ni Lisa Tanas sa pagmaniobra, sa pag-fabricate ng mga dokumento. Kaya nag-result sa illegal detention yung mga bata doon sa Turkey. Then, under Article 267 yan, based on the Republic Act number 9208. Ano pa ang pwedeng ikaso kay Lisa? Hindi lang disbarment ang putang inang ito. Abuse of power or authority. Dahil ginamit niya ang kapangyarihan para impluwensyahan ang mga empleyado o yung mga tao o ang institusyon ng gobyerno. Katulad ng DOJ, again, ISAF, DFA, embassy, at lahat na pwede niyang inimpluwensyahan. At dapat itong mga ito na mga sumabwat ay ma-charge din kapag ito ay napatunayan. Pero walang gustong magsalita ngayon dahil mga duwag, walang mga itlog, 'di ba? O mga supot, ang mga puwaka ng ina, dahil sila ay natatakot sa isang ahas na katulad ni Lisa Tanas. Marami siyang binayolate na batas dito. Even international law ay binayolate ni Lisa Tanas dahil mga kapalangga, dapat na respeto niya yung I think Turkey, I'm not sure kung may extradition, parang wala yata sa Turkey. But anyway, maraming binayolate, human rights violation. Ito yung mga pwedeng ikaso kay Lisa. Obstruction of justice. Bakit kamo? Sabi ko nga, minanipula niya yung mga ebidensya, mga dokumento, di ba? Kitang-kita nyo naman na sinabi niya kay sa asawa ni Teddy Boy Locsin na naayos niya na lahat ng mga papers and everything. Kailangan lang niya ng little push, 'di ba? So sundutin lang ng asawa ni Teddy Boy Locsin yung mga dokumento na ginawa ni Lisa Tanas, mga fabricated crime para madukot ang mga bata. Mga kababayan, sandamakmak ang pwedeng ikaso kay Lisa Tanas, hindi lang disbarment, katulad ng ginagawa nila kay Attorney Glenchong, kasi nga alay ng mga Duterte si Attorney Glenchong. It's the same thing na ginagawa sa akin, mga palangga. Kaya dapat talagang mapanagot ang mga excuse me, itong babaeng ito at 10 ng kanyang mga kasabwat, dahil hindi lang civil, hindi lang kriminal ang ginagawa ng babaeng ito. Ito'y kasumpa-sumpa na paglalapastangan, hindi lang sa atin, sa inyo mga palangga, kundi sa 2 bata na walang kamuwang-muwang, mga kababayan. Kaya nga kung meron sana dyan, kayo dyan, panawagan dyan ng mga abogado, kung gusto nyo talagang tulungan ang distressed mother at yung 2 bata ngayon nagsa-psych therapy dyan sa Pilipinas dahil sa impact na ginawa ni Lisa Tanas sa pagdukot. Bakit hindi kayo mag-file? Although alam natin hawak nila, mag-file kayo ng reklamo sa DOJ or dyan sa mag-open ng investigation dyan sa WAD committee na yan, which is hindi naman nila gagawin yan dahil sa ginawa ni Lisa Tanas na pagto-conspire, ng mga dokumento at kung ano-ano pang mga walang hiyaan na ito. Ito pa, mga palangga, ano pa ang pwedeng ikaso kay Lisa? Grave coercion, mga kababayan. Dahil in-intimidate niya, tinatakot niya ang mga pwede niyang takutin, katulad na lamang ng DOJ, military, DFA official, kapag hindi sinunod ang gusto niya. Kaso lang, nabigyan na ng pwesto si Teddy Boy Locsin Jr., 'di ba? Ambassador, kaya hindi yan sila dapat kasuhan,
Kasuhan talaga lahat yan, mga palangga. Dahil sa pagmamanipula ni Lisa, hindi lang po disbarment ang pwedeng ikaso sa kanya, pwede pa ang plunder. Bakit kamo? Ginamit niya ang pera ng bayan dito sa kanyang kaibil-ibilan na mga pagmamanipula, pagpapabricate, pagkukonspire. So gumamit yan ng pondo ng bayan. Yung pagpapadala pa lang ni Lisa, baka mga Romanian gorgorero pang ang pinadala niya. Excuse me. Ng mga tao, pera ng bayan yan. Pera ninyo lahat. So ang dami niyang pwedeng kaso. Hindi lang disbarment. Why? Gumastos sa, hindi natin alam kung anong eroplano ang sinakyan ng mga bata or, pinadukot or ano yung sinakyan ng mga ISAP na kinuntsaba ni Lisa Marcos. Na silang dalawa actually ni Bangag. Kasi saan kukuha ng pera yung mga yon? Siyempre sa gobyerno. Sa pagkikidnap doon sa dalawang bata, gobyerno yon, pera ng gobyerno. Kaya katakot-takot na plunder case, criminal case ang dapat ilagay dito sa hinayupak na Lisa Tanas na ito dahil hanggang ngayon po nagsasakripisyo, umiiyak ang mga bata, nahihirapan ang magulang, yung distressed mother dahil magkahiwalay ang kanyang mga anak. Ang mga anak niya na dalawa nasa kanya, yung dalawa nandyan sa Pilipinas at patuloy nga nagti-therapy dahil long time na yon nang ginawa ni Lisa ang pag-extract sa mga bata o pag-kidnap. Mga kababayan, ay mga 7-8 years old pa lang ang mga batang yan. Kaya dapat managot ang walang hiyang Lisa Marcos na ito sa ginagawa niyang pag-bribes, pag-finance ng mga illegal activities. At ayon sa ating pagsasaliksik, pwede rin siyang kasuhan ng violation of anti-money laundering. Kaya sabi ko sa inyo, paliguan na kaso itong babaeng ito. The moment na mawala yan, baka hindi na abuti ng Pasko yung mga hayop na yan, o baka 4 na buwan na lang, magurgur o mategi na yung si Bangag. Hindi natin alam. You'll never know, mga kababayan. Dapat paliguan yan ng kaso at dapat mapanagot siya sa kanyang mga kriminal na pakikipagsabwatan, kriminal na pagkukonspire. Lahat po sa, alam naman natin na siya rin ang nagpapatakbo dyan sa inyo. Kaya nagkaletse-letse ang buhay, ang inyong mga future dyan. My God, kitang-kita nyo, bagyo ngayon. Diba? Nagdudusa na naman kayo. Well, gusto nyo yata talaga magdusa, mga palangga. So, ano ba? Ano pa? Itong mga buwaka ng Ginimes na mga human rights advocate na yan, ito ang crime ni Lisa. Against humanity ito. 'Di ba? Ginagamit niya ang power ng gobyerno para mangdukot ng kabataan. Ha? Bakit tahimik kayo mga nagbuwelga-welga mga kaliwang grupo? Well, hindi talaga kayo magbuwelga dahil kasabwat na rin kayo ni Lisa Tanas at ni Tambalusos at ni Bangag Jr. Dahil kitang-kita naman sa WAD committee na yan na magkakasabwat lahat sa pag-usig o paggawa-gawa ng mga not really usig eh. Well, inusig na rin lang ang Pangulong Duterte. Gumawa-gawa sila ng mga kwento laban kay laban sa pamilyang Duterte. Kaya kayo mga matitino na mga abogado, bakit kahit nasabihin pang hawak nila ngayon ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno, you people, mga lawyers na may pagmamahal sa mga kabataan, bakit pwede kayo mag-email? Andiyan ang email ko. Tulungan nyo si distressed mother at tulungan ninyo ang Pilipino na mabigyan ng sample ang buwaka ng inang Lisang ito sa kanyang pagmamaniobra ng lahat ng kanyang kababuyan, lahat ng pag-conspire niya sa lahat ng mga ahensya, kasama ang DFA, DOJ, mga kababayan, ang dami niyang na-violate na batas na dapat niyang managot, dapat niyang panagutin. Dahil itong mga government employee na binayaran niya o tinakot niya o whatever kung ano man, mga palangga, sabi ko nga, maliligo talaga si Lisa Tanas ng kaso at kung mayroon tayong bitay sa ngayon, grabe, talagang dapat gitay ang kanyang ang kanyang parusa dahil sobra ang ginagawa niya. Iba niyo pati diplomatic relation, pinakialaman niya.
'Di ba? Pati di yata ay doon sa Turkey. Lahat hindi yata pinakialaman ni Lisa. I don't know, yung Turkey, wala. I mean, pwede ma-jeopardize ang diplomatic relation ng Turkey at ng Pilipinas, pero mukhang okay-okay naman. Hindi natin alam kung ano naging eksena pa doon. Pero dito mo makikita, mga palangga, kung gaano kababoy itong si Lisa Tanas, kung gaano kawalang hiya. Kaya yung mga ginagawa na disbarment kay Attorney Glenn Chong, pareho lang yan ng ginagawa nilang mga pagkaso dito sa akin. Gamit, ayan, pwede rin yan. Kasuhan yung mga nahiyupak na yan, mga kasabwat ni Lisa, ng money laundering. Okay? Kasi sino ang nagpa-fund ng mga kaso dyan sa inaano nila dito sa akin? Pera ng bayan yan. Yan mga putang inang yan, mga uhugin, saan kukuha ng pera ng bayan? Buti na lang, yung isa, case dismissed. Okay? Yung isang kaso nila sa akin, case dismissed. Akala ko pa naman, kukuha daw sila ng $2 million sa akin. Kumusta naman? Bakit hindi i-highlight yan ng mga mainstream media? Mainstream media yung mga nag-message sa akin. 'Di ba hinedline ninyo na Maharlika ganyan-ganyan, magbabayad ng $2 million. Tangina ni 5 wala kayong nakuha sa akin, mga ulul. Okay? Buisit kayo, mga sinungaling kayo. Ngayon, mga palangga, yan, akala ko nawala ako, mga kababayan. So, eto yung dapat tutukan ninyo. Pero, I don't know. Gusto ng mga supot na mga men and women in uniform, talagang lulubog ang Pilipinas dito sa pulboronic government. The moment pa lang na inalok ni Lisa Tanas, itiga mo nga si Cathy Binag. Walang sumasagot dyan. 'Di ba? Kung tutuusin, pwede siyang kasuhan. 'Di ba? Pwede siyang ipatawag, pero walang gusto magpatawag kasi alam nila na totoo ang sinasabi ni Lisa na dumudugo na, 'di ba? Ang mga ilong nila sa kakasinghot ng illegal ng white powdery substance, mga kababayan. Kaya ang pagmamanipula ni Lisa Tanas ng mga dokumento, kung ano-anong mga conspiracy ang ginawa niya, sabwatan o pakipag-collaborate sa mga kriminal, mga lahat na more than disbarment po ito, mga palangga. Ito ang daming kaso, falsification of document, human trafficking, illegal detention, at kung ano-ano pa, mga palangga. Kaya dapat talaga, atong babaeng ito, sabi ko nga, ay majitay. Okay? Darating ang panahon, majitay itong walang hiyang babaeng ito dahil sa kanyang mga kasalanan, hindi lang kay distressed mother, hindi lang sa mga bata, kundi sa pagpa-plunder, sa pagnanakaw ng pera ninyo. Kaya kung ayaw nyong kumilos, as gusto nyong pabayaan pa rin yung ginagawa ng mga buwaka ng inang ito, then again, it's your choice. Choice nyo yan mga kababayan Walang gustong, may kumikilos naman, di ba? Pero kulang pa ang kilos ninyo dahil ayaw ninyong, takot kayo? Sa isang buton, sa buwakan ng inang yan, nakita nyo yung itsura niyan. Di ba? Bago ilabas ang picture niya, dapat paapakan ng pison para maging makinis. Tapyasin, pati yung yung buton niya, tapyasin. Di ba? So nakikita nyo ito, mga kababayan, ito dapat ang tinututukan ng Senate at ng lower house and upper house. Okay, ng House of Representatives at ng Senado na ipatag-open ng investigation, di ba? In aid of legislation, chucho, at hindi lang yan, dapat makasuhan na yung hayop na ito sa ginawa ni Lisa Tanas, mga kababayan, dahil sobra ang kanyang pangbababoy at kawawa po, pati child trafficking, pwedeng kasuhan si Lisa Tanas, kidnapping, child trafficking, marami po siyang dapat sagutin sa taong bayan dahil ayon sa ating pagsasaliksik, ito ay violation of the United Nations Conventions on the Rights of the Child or UNCRC dahil minor ito. 'Di ba? Tapos may paiyak-iyak siya doon, kunyari doon sa namatayan, 'di ba? Yung drama-drama ng buwakan ng ina, namatayan doon sa Laguna. Was it Laguna?
Batangas, nag-iyak-iyak siya, kunyari concerned siya. Ulul, never ever maging concerned si Lisa sa buhay ng mga mamayang Pilipino dahil kung concerned siya, hindi po niya pinakidnap o in-extract ang dalawang batang menor de edad mula sa piling ng ina ng mga bata. Kaya sobrang grabe ang ginawa ni Lisa at pwede siyang, sabi ko nga, majitay. Di ba? Pwede siyang mabitay dito. Sobra. You talk about human rights violation. Dudikdikin niyo si Pangulong Duterte pero hindi niyo naman madikdik. Pero itong si Lisa, wala kayong balls. Well, talagang hindi gagawin ng Wadcom yan. Dahil yan ang kanilang amo. Sila nila tambaluslos. Although nagkakaletsi-letsi na sila ngayon, I hope magurguran sila. Sila na lang. Di ba? So yan mga palangga na dapat ninyong huwag kalimutan sa babaeng ito sa kanyang pangdurukot. Kaya hoy, Senado, House of Representatives, kailan kayo magkukondak ng hearing para imbestigahan o mag-inquire kung ano ba talaga ang ginawang conspiracy ni Lisa Tanas. Hindi yung puro ginastos nyo ang pera ng bayan nang walang katuturan. Samantalang ang ating mga palangga ngayon ay lubog pa rin sa baha at patuloy pa rin na lumulubog sa baha. At ito dapat ang ikaso, lahat ng itong sinasabi kong ginawa ni Lisa Tanas, kasdikit dito si Marcos Jr. Dahil hindi ito magagawa ni Lisa Tanas kung walang pagtango o pag-agree kay Bangag Jr. Kaya kung meron ma-impeach dito, yung hinayupak na Bangag Jr. na yan. Siya dapat ang ma-impeach, hindi si Inday Sara, mga kababayan. Now, you know, and another thing, mga palangga, balikan natin. Naalala ninyo? Okay? Kasi we talk about disbarment nila kay Attorney Glenn Chong eh. Okay? Yung smuggling. Smuggling na si Lisa din ang kasabwat na kung saan pinapigil ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. ang hearing sa Committee on Ways and Means noong January 2023. Diba na kung saan ang involved ay mga kamag-anak niya, pamilya niya at si Michael Ma. Yan po ay nasa dokumentado nandyan sa mainstream social media. So yan ang dapat madisbar. Kaso lang, alam ni Clarita Carlos, di ba? Ni-report niya nung siya ay nasa Security Council, natakot dahil tatanggalin siya, nagkompanti na lang si Clarita Carlos, binigyan na lang siya ng generous allowance ni Lisa at inilipat kay Tambaluslos para tahiin na lang ang bunganga ni Lola Clarita ninyo. Kaya nga sabi ko nga, walang pinagkatandaan, di ba? Kapalit ng generous allowance, ayun, sarado ang kipay at bibig. Nandyan ngayon kay Tambaluslos. At itong smuggling na to, ito hindi nga disbarment ito. Mga high crimes ito ang pinag-uusapan natin. Yung bribery sa Okada na pinakialaman mo, Lisa, na may hawak nga akong picture na ikaw ay nandoon sa loob ng Okada na nagmi-meeting ka para impluwensyahan ang mga officials. Nandun kayo ni Altenco, nandun si sino yun? Marami pa yung mga nabanggit natin mga pangalan dati. Si Mitch Lazaro, okay, nandoon. Actually, nandito yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez, lahat ng mga pinagsasabi ko. Okay? Kingmaker. So, yan ang pwedeng ikaso sa inyo. Okay. Ano pa? Ang pag-appoint na pasikreto kay Michael Ma. Hindi lang yon. Special envoy to China, walang dokumento ni isa. Si Sas Rogando Sasot ang nagbigay sa atin ng video na yan kasi nandoon siya. Nakita ni Sas yun na tinawag na Special Envoy to China si Michael Ma. Okay? Si Michael Ma. Kaya nga nalaman natin na inappoint siya although binanggit ko na to nung earlier ng 2023, pero nalaman natin, confirmed na inappoint si Michael Ma Special Envoy at inulat ito ng isang Chinese newspaper. Actually, nakuha ko, in-archive ko kasi ginamit ko sa case. Actually, I won that partially sa particular na issue na yon.
Alright? So, ginamit ko sa case, sa mga kaso ko. Okay? Kasi ang gusto kasi gawin ni Lisa Tanas, alam niyo yung mga kinakaso nila, pinagtatanggol nila lahat si Lisa Tanas. Na sila ay walang bahid ng pagnanakaw, pure and pristine. Putang ina, nagmumura yung mga kasinungalingan at nagmumura yung mga pagnanakaw ng Marcos noon pa, bago pa kayo ipinanganak, di ba? Ang kanilang pagiging kawatan. But anyway, balik tayo kay Michael Ma. Nakakita ako ng article, so ginamit ko sa korte yon. Kasi pinabubura nila Lisa Tanas yung mga articles na pwedeng magamit as evidence. Yan ang ginagawa ng mga hayop na yan. But sorry na lang, na-archives ko na lahat. And thank you sa aking mga angels dyan na tumutulong sa akin na i-archive sa mga yan at mag-research. Akala nyo, mga hayop kayo. Another thing, mga palangga. Okay? Asthmatic, nabanggit ko na to. You want disbarment? Ito, simple lang to. Simple lang. Dahil ang issue ng mga hayop na ito, nila nung nagreklamo, sino man yung tarpulano na yon, ng disbarment kay Atty. Glenn Chong, kasi daw, diba abogado si Glenn Chong, abogado din si Lisa. Dahil nabanggit ni Atty. Glenn Chong, kung nasa harap lang kita, Lisa, jajampalin kita. Kali mag-asawang sampal. Mga palangga, kaya binanggit ni Atty. Glenn yon, di ba? Na out of what? Out of galit, di ba? Emotion niya dahil sa ginagawang kahayupan ni Lisa Tanas. Hindi yun literal. Do you think masasampal ni Glenn Chong si Lisa Tanas kasama yung mga bodyguard niyang binabayaran ng Kaban ng Bayan na pumupunta lang si Lisa doon sa pork bar para maglaklak ng alak? Do you think masasampal ni Atty. Glenn Chong sa 10 bodyguard na yon? Hindi. Pero, if you talk about that kind of grounds na pwedeng madisbar yung tao, matagal nyo na dapat dinisbar si Lisa nung sinapak niya si Marcos Jr. sa harap ni Ivan Uy, sa harap ng mga PSG, sa harap ng mga tao doon, mga media, doon kayo mga hayop kayo, pero ayaw niyong iulat. Noong September 2022, nung nasa alapaap ang mga hayop, alapaap sa pulburon, alapaap sa tunay na alapaap, nang papunta sila sa New York, sinapak ni Lisa si Marcos Jr. nung pinirmahan niya ang appointment ni Attorney Vicky Rodriguez as Chief of Staff. Remember? Pinirmahan, nandito sa libro na ito, pinirmahan ni Marcos Jr. ang appointment ni Attorney Vicky Rodriguez as Chief of Staff, di ba? From the Executive Secretary, dahil tinrabaho din ni Lisa Tanas yun. Di ba? Na mawala si Attorney Vic sa Executive Secretary position, then ginawa siyang Chief of Staff ni Marcos. Nandito po. Now, nung pinirmahan nalaman ni Lisa Tanas, boom! So, dapat matagal nang nadisbar si Lisa Tanas, yung buwaka ng inang yan. Pero bakit tahimik kayong mga iho di puta ka mo? Yung nag-file, ikaw, sino ka? Ano pangalan mong linti ka? Ano ngalan sang... ano yung pangalan na nag-file ng case? Andre De Jesus. Kung sino ka man nga linti ka. Bakit hindi mo pailan na disbarment si Lisa Tanas? Nang nanapak siya sa kanyang asawa. Yun, may bukol pa yun. May ano pa si Bangag Jr. Mayroon pang black eye, di ba? Kitang-kita naman, naka-shade siya. Bakit hindi mo pailan yan? Visit ka? Okay, now, ano pa? Ito. Huwag niyong kalimutan. Remember, inappoint nila, mga palangga, inappoint ni Bangag. Tignan natin, baka mayroong nag-message sa atin na bonggang-bongga. Okay. Inappoint ni Bangag si Paul Soriano. So, Presidential Communication Advisor. Cabinet position. Doon pa lang, ginopardize na ni Bangag at ni Lisa Tanas ang national security na nag-appoint siya ng natural-born American. Natural-born. Dahil dito ipinanganak
si Paul Soriano na jowa ni Tony Gonzaga. Dito siya pinanganak at habang si Paul Soriano ay nagpa-function ng kanyang posisyon during the time, gumagamit siya ng US passport. Kayong mga matitino kayo, may matino ba natitira dyan? Pwede lahat yan tignan sa immigration na during Presidential Communication Advisor. Okay? Yang si Paul Soriano na godson na kamag-anak ni Lisa Tanas, pamangkin ni Lisa Tanas, isang Amerikano ipinanganak dito. Inappoint yan. Si Lisa ang may gawa niyan. Kaya hindi lang disbarment yan, mga palangga. Bring ang tubig. May water, please. Natutuyuan ako sa non-stop yung nga bells ang lola ninyo. Anyway, what else, mga palangga? Hi, Ren. Sigarin po ba, Miss Maharlika, ang nagpa-disbar kay Attorney Glenn? Hindi. Yung, nag-uusap sila tungkol dyan. Pero nagdaldal siya dati na, pwedeng grounds for disbarment. I think itong mga kongresistang nabanggit ko kanina. Okay? Sila Barbers. Si Barbers, si Barbers, si Goles, si Pimentel, ito yan eh. Ito yan oh. Ayan yung sulat niya kay Garin. So anyway, mga kababayan, ang dami. Putang ina, hindi na disbarment yan. Ay palangga, Beethoven. Sabi ni Sher, kailan ba tayo magmamarcha? Lokoy. Ay nako. Yun na nga eh. Imagine niyo, hini-headline ngayon ng mainstream media, yung patungkol dito sa na to, disbarment ni Attorney Glenn Chong. Nabanggit ko na, Diyos ko po, 1 hour ako nagdadadakdak, non-stop yung nga bells ko. Share nyo to, yung video na ito, mga palangga. Hindi pa nakapag-subscribe. Maybe I will say that, from now on. Like and subscribe to Maharlika o Boljak TV, Boljakan. Hindi lang disbarment to. Hindi yan magsastand. Hindi magsastand yung sinasabi ng disbarment. Dahil hindi lang disbarment ang gagawin natin sa bangag na ito. Believe me. Gurgur yan. Konting kembot na lang yan. Magugurgur na yan sila sa pwestong ini-enjoy ng mga hayop na yan. Ayang si Lisa, pag ginornog mo ang pag ginornog mo ang katawan yan, lalabas mga pulburon. 'Di ba? Lalabas yung sa aso. Sa aso ba? Sa usok. Yung gagawa yung usok, lalabas yung mga ginawa niyang crime against humanity. Kung mayroong ginawang crime against humanity, si Lisa Marcos yun. Dahil si Pangulong Duterte, ang ginawa niya sa War on D para sa inyong peaceful living sa inyong mga iskinita. Ang ginawa niya, pabor sa Pilipino para hindi na kayo magsakripisyo na pwedeng kidnapin ang inyong mga anak katulad ginagawa ni Lisa, gurgurin, gasain o kung ano-ano pa. Kung meron man dito ang merong high crime, walang iba kundi si Lisa Marcos at si Bangag Jr. ang mag-asawang demonyo. Sila dapat ang madisbar o magurgur sa selya elektrika kung meron tayong ganyang parusa. O dapat jatuhin hanggang magurgur ang mga hinayupak na yan. Back in the day, nung panahon na yon, kung yan ang pwedeng iparusa sa mga hayop na yan. Pero wag kayong mag-alala dahil hindi naman sila forever dyan. Hindi kayo forever dyan. At pag dumating yung time na wala na kayo dyan, Lisa Tanas, sisiguraduhin namin ng taong bayan na panagutan mo lahat ng high crime. Buisit ka. Trish Ong Pauco, walang profile, pinag-iinitan. Migs Duhina, best president pa rin si Pangulong Duterte, sabi ni Eri Morisawa. Ayan, grabe ha. Okay, tingnan natin.
I salute you, Maharlika, kakampi ng bayan, sabi ni Marilyn Lynn Asivista. Butch, thank you, Palangga. Butch. Butch from Las Vegas. I know you're always watching, Palangga. Yes, Palangga, huwag kang hihinto sa pakikipaglaban sa mga bangag ahas. May God bless you, sabi ni Imam Imelda Cassidy de la Cruz. Ay, nako. Hukayin na si FEM. Italy na sa yan, patapon na sa West Philippine Sea, di ba? Ayun nga, sabi ni Inday Sara. Kumusta kayo dyan, mga Palangga? Kumusta ang bagyo? Malakas ba? Mag-ingat po kayo pag lumikas na kayo. Huwag nyo nang antayin pa na minsan kasi tayo mga Pilipino, I don't know, hindi naman yan tataas. Di ba? Not only Filipino, may mga ganun tayong attitude eh. Hindi naman yan, baka naman yan, kaysa pupunta ako na sa evacuation, ang hirap-hirap doon. Tapos later, huli na, di ba? Huli ka nang nakapag-decide, mataas na pala yung baha. So, save your important documents, passport and everything, pictures. Di ba? Yan mga importante sa buhay ninyo eh. Lagay nyo na sa plastic yan, lumisa na kayo and everything, di ba? Kasi kawawa naman po kayo na malulubog na naman kayo sa baha. Tapos tignan nyo, kanalimutan na kayo. Binigyan na kayong 2 year, wala na uli. Tapos nagbumultor para magbigay ng ayuda sa mga hindi naman nasalanta. Para yung pera na bayan ginagamit ng mga hayop na to para sa kanilang political ambition. Hindi na nga natapos eh. Nandiyan na nga sila sa pwesto. Nandiyan na sila sa pwesto. Dapat they do good. Pero ayaw nilang tumigil sa kanilang ambisyon para sa irin o talagang gawing miserable ang buhay ninyo. Sobrang kawawa Palangga. Kaya dapat ay kumilos na kayo. Migs Duhina, thank you. Nakakadismaya ang taong bayan, walang ginawa doon. Doon na nga lang makabawi tayo kay PRRD at masalba ang bansa. Di ba sa 21 may may hearing? I don't know, hindi ko alam kung atin pa si Pangulong Duterte. We'll see. Tapos na po ang pagpunla ng mga bigas sa tapos na po ang pagpunla ng mga bigas sa palayan. Tingnan nyo, nasisira. Mga kababayan, alam mo kawawa kayo, hindi nyo lang napapansin. I don't know, kawawa talaga taong bayan. Ang inyong mga pananim, imagine nyo, ang inyong mga kalabaw, ang inyong mga goats, mga kambing nyo, mga baboy ninyo, nalunod. Kasi, kung mayroong tamang programa ang gobyerno, hindi malulunod ang inyong mga baboy, ahas. Yan si Lisa, dapat malunod yung ahas. You know what I mean? So you have to speak up. Ako, I'm not gonna stop speaking up. Nasa inyong mga kamayan. Sabi ko nga Palangga, hindi naman ako magbibenepisyo nito eh. Kayo naman ang magbe-benefits. Diba? Hindi ako magbe-benepisyo sa pag natanggal yung mga hinayupak na yan. Hindi ako magbe-benepisyo dito Palangga. Kayo yun. Madam Marley, ako ting tulong para sa mga binaha at bagyo. Always watching from Japan. Lovelyn. Si Bukara. Dadagdag natin yan dun sa Palangga. Sa fundraising namin ni Cathy Binag. Yung mga nagtulong Hindi pa namin na-execute yung tulong kasi nangingi pa kami ng ibang tulong sa mga kaibigan ni Cathy. Sabi ko, dagdagan mo yan para marami naman tayong maibigay. But yeah, we'll add that up. Thank you very much, darling. Ano to? My special little Gigi, this is pertaining po sa sinabi ni Colonel Grijaldo na ang tao lang sa room is siya. Atras abante, Mr. Google lang. Pero sa drama ni Mr. Google, may isa pang tao dun para sa pasinungalingan ng mga sinabi ni Colonel Grijaldo. Yung nila, influence nila kay Colonel Grijaldo. Yeah. Anyway, mga kababayan, thank you so much. Thank you. I hope tumayo na kayong lahat dyan sa Pilipinas at ipagtanggol niyo yung mga sarili niyo. You know, you're doing favor for yourself, not for Maharlika. Pag kayo ba tumayo dito, of course matutuwa ako. Pag naging successful kayo, matutuwa ako. Ang tanong, sino ang magbebenepisyo ng bunga ng inyong pakikipaglaban? Hindi ako, kayo. Alright? So thank you so much and I'll talk to you again later.